for some of you, magse-celebrate kayo, no? There's a lot of celebration. Bakit kayo magse-celebrate guys? Kasi for some of you, parang nako-close nyo yung mga deals nyo, yung mga kontrata nyo, especially kung project-based kayo or nasa sales kayo, mga kapiksi, parang magse-celebrate kayo ng success, magse-celebrate kayo ng progress kasi nako-close nyo yung mga deals na nilalakad nyo, mga kapiksi, o kaya naman yung mga kontrata na pinipirmahan nyo guys. And hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong December to January para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwede hindi. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Aries. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Aries. Ito guys. So, Aries, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Sa deck na to mga kapiksi, ang fire sign ay na-represent ng swords na suit. So, combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon guys ngayong December ay sa December 26. Tapos yung next na full moon naman ay sa January 25. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon, mga kapiksi, is cold moon, no? So, tamang-tama napapanahon sa panahon. So, wow. So, ito guys, nakikita natin na for some of you, this is a very positive energy mga kapiksi. Although for some of you, nakikita natin na nakaka-experience kayo ng mga pagsubok and mga challenges. Pero ito guys, itong pagsubok na to, ito yung nagbibigay ng bagong daan para sa inyo. Bagong pagkakataon. Okay? Kasi kung hindi nyo ma-experience tong mga problema na to, parang hindi nyo ma-realize yung opportunity na kaakibat na dala-dala nitong pagsubok na to. Sometimes ganun no? Nakita natin may mga opportunities na lumalabas dun sa mga pagsubok na na-experience natin. So, for example, cite ko yung example na nangyari sa akin nung pandemic, nawalan ako ng trabaho, home-based ako nung panahon ng pandemic. Dalawa yung home-based jobs ko noon. Tapos, parehas siyang nawala within the same week, mga kapiksi. Pero ang naging positive effect naman sa akin noon is nakapag full-time naman ako sa YouTube noon, mga kapiksi. Kasi during those time, parang part-time ko lang inaasikaso yung YouTube ko kasi nga mayroon akong trabaho. Pero nung nawala sa akin yung dalawang trabaho ko na yon, doon na nagkaroon ng opportunity para makapag full-time ako sa YouTube. So, nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? Sometimes yung mga problema na yon, kailangan nyo siyang ma-experience para mag-open siya ng new opportunities na pwede nyong i-explore na maaaring magdala sa inyo ng pag-unlad at pag-asenso sa buhay nyo, mga kapiksi. Kaya yung mga problema guys, sometimes or most of the time, blessing in disguise lang siya. Hindi lang natin nare-realize kasi mas nakafocus yung iba dun sa problema kesa dun sa blessing na kaakibat ng mga problema na yon. So, always nyong tatandaan mga kapiksi na palaging may kaakibat na blessing yung mga problema na na-experience nyo, and hanapin nyo yung mga blessings na yon, yung mga opportunities na kakabit ng mga problema na yon. Okay, wag kayo masyadong mag-focus dun sa problema guys. And yun nga, yung iba sa nyo maaari kayong maka-experience na ganyan, mga opportunities, mga kapiksi. For some of you, magse-celebrate kayo, no? There's a lot of celebration. Bakit kayo magse-celebrate guys? Kasi for some of you, parang nako-close nyo yung mga deals nyo, yung mga kontrata nyo, especially kung project-based kayo or nasa sales kayo, mga kapiksi. Parang
magse-celebrate kayo ng success, magse-celebrate kayo ng progress kasi nako-close nyo yung mga deals na nilalakad nyo, mga kapiksi, o kaya naman yung mga kontrata na pinipirmahan nyo, guys. And for some of you, kung meron kayong mga legal battles na pinagdadaanan, ma-approve yan. Yung iba sa inyo, guys, kung meron kayong mga car loan na nilalakad, ma-approve yan, mga kapiksi, car loan. Di ba yung mga bumibili ng mga kotse, ganyan. So, maaring ma-push yan, mga kapiksi. And for some of you, may chance din na makapag-travel kayo, mga kapiksi. Nakikita natin dito na parang tuloy-tuloy yung movement ng inyong kabuhayan ngayong January. Parang January pa lang ang busy-busy nyo na, guys. So, and for some of you, parang meron kayong bagong idea na i-explore, mga kapiksi, parang paplanuhin nyo ito. Baka ito yung mga goals na siniset nyo for 2024, mga kapiksi. And parang pupuluduhin nyo yung mga plano and magsisimula na kayo sa pagkilos. Okay? So, ito, guys, imay-imay nyo. Kasi ito yung very positive talaga, guys, no? Kung nararamdaman nyo, hindi ko alam kung nararamdaman nyo. Pero i-mind nyo na yan sa comment section. Mine celebration, mine travel, mine car loan approval, yan. Mine sales, contracts, ganyan. So, kung meron talaga kayong mga nilalakad, ayan, guys. So, parang sinasabi ni universe, your wish is my command. Okay? Anong wish mo? Simula pa lang ng 2024, no? Parang pinag-wish ka na ni universe. Pero syempre, kapag nag-wish ka, make sure na you persist, no, on your goals para talaga makita ka ng movement sa iyong physical reality. Brand new opportunities, guys. Angel number 111, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Pero brand new opportunities, bagong taon, mga bagong opportunities yung nag-aantay sa inyo, guys, sa investment ito at saka sa kaperahan. So anything na may kinalaman sa pagpapalago ng pera, parang you are ready for a new chapter, ganyan. Bagong buhay na pakikisalamuha, no, para sa pag-unlad ng inyong ekonomiya. Para sa ekonomiya, mga kapigsi. Okay? And for some of you guys, parang feeling ko nagkakamuscle kayo, literal, no? Yung iba parang nagiging muscular kayo, muscle, ibig sabihin nagiging strong kayo, mga kapisi, kasi marami kayong pinagdaanan ng mga pagsubok, pero you're still not giving up, you're still holding on to this, you're still holding on to having faith na everything will work out for you. Pero yung iba sa inyo, yung attention nyo na nandun pa rin sa mga negative, kasi kung titingnan nyo tong card na to, hindi ko alam kung napapansin nyo, guys, hawak-hawak niya yung dalawang cup na yun. So, sinisave niya, di ba? Pero ang focus ng attention niya, wala dun sa dalawa. Ang focus ng attention niya ay nandito sa mga negative na nangyari sa inyong buhay. Okay? So, kasi natatakot kayo, parang you're living in fear, natatakot kayo na baka itong dalawang cup na to is makatulad dito sa tatlong cups na na nabasag or natumba. So, ibig sabihin lang nito, guys, don't live in fear, no? Kumbaga parang tapos na to, this is already in the past. Huwag nyo nang i-focus yung attention nyo dito. Instead, i-focus nyo yung attention nyo dun sa mga pag-asa na dala-dala sa inyo na universe, di ba? Ito yan eh. Ito yung mga ito yung mga pagsubok eh. Ito yung nangyari dito eh, no? Natumba, di ba? So, ibig sabihin, naka-experience kayo ng mga negative experiences, normal yon, di ba? Dahil tayo nabubuhay, wag nyo nang i-focus yung attention nyo doon kasi tapos na yon, no? Meron pa kayong dalawang cups na pwede nyong i-save, mga kapiksi. Dito kayo mag-focus para matupad yung mga pangarap nyo sa buhay, doon sa mga positivities sa buhay. Okay? Sana naintindihan nyo, guys. Pero punong-puno kayo ng pag-asa ngayong January, mga kapiksi. So, i-mind nyo na yung mga bagong pag-asa na yan, yung mga wishes, no? Binibigyan kayo ng pagkakataon ni universe para mag-wish, para mag-create ng buhay na gusto nyo. So, wag nyong sayangan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, no? If naka-resonate kayo dyan, tingnan natin yung mga additional message para sa inyo. Habang shuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso lang bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga Kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, mayroon tayong Christmas sale. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, guys. Hanggang December 31 na lang, ilang araw na lang natitira, mga Kapiksi, kaya mag-avail na kayo, sayang yung discount. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook, guys, ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, no, sobrang ganda nitong message na to. It's time to release negativity. Ito yung sinasabi natin, mga Kapiksi, no. Ito yung mga negativities, Ayan yung negativities, diba? Ito yung positive na natitira sa'yo. Ito yung negativity. So, it's time to let go, mga Kapiksi, no. I-release nyo na yan. I-let go nyo na yan. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Saktong-sakto kasi 2024 na, bagong taon na, guys. So, yung mga nangyari sa inyo ngayong taon, 2023, yung mga hindi magagandang nangyari, yung mga pagsubok nyo, mga challenges nyo, yung mga toxic na tao, toxic na bagay, toxic na sitwasyon na na-experience nyo, wala na, no? I mean, i-release nyo na, i-let go nyo na, mga Kapiksi. Wala na silang significance sa buhay nyo. Huwag nyo na silang pagbigyan or pagbuso ng atensyon para hindi na kayo magdusa, okay? Attune to the moon, guys. Emote. It's all better out than in. So, ilabas nyo na, no? Kung gusto nyo umiyak, kung gusto nyo magsisigaw, ganyan, ilabas nyo na, mga Kapiksi, no? It's all better out than in, kasi sometimes kapag kinikim-kim natin, doon na nagkakaroon ng mga depression, di ba? Kapag kinikim-kim natin, pwede din kayo magdasal, mga Kapiksi, no? Pag nagdadasal sometimes, di ba, sinusumbong nyo lahat ng mga nasa bigat ng dibdib nyo, di ba? Kaya there are other people na kapag nagdadasal sila, talagang umiiyak sila. So, it's better, okay yun. Sometimes kasi wala tayong masabihan ng mga tao, di ba? So, magdasal na lang kayo, guys. Ilabas nyo lahat para mawala sa loob nyo yung mga paghihirap ng dibdib nyo, mga Kapiksi. It's time to move from living fearfully to living joyfully, di ba? So, baligtarin natin, mga Kapiksi. Alisin natin yung mga takot, alisin natin yung mga galit, anger, hatred, resentment, mga grudges sa puso natin. Instead, magsimula tayo na mabuhay na masaya, mapayapa, di ba? Yan yung best gift na pwede mong ibigay sa sarili mo, mga Kapiksi, and walang ibang tao na makapagbigay sa'yo niyan kundi sarili mo. It's a choice, mga Kapiksi. It's a choice. Choice mo yan, no? Ikaw yung magbibigay sa sarili mo. Hindi mo yan hahanapin sa ibang tao, guys. Okay? Grudges are toxic. Let something go, no? Sabi ko nga, guys, 'di ba? Alisin niyo na yung mga anger, hatred, grudges, no? Resentment, Diyos mio, napakaitim sa budhi, mga Kapiksi, no? Wag nating alagaan yan sa puso natin. Nakakapangit yan, mga Kapiksi. Alright? And for some of you, the end of our argument, tapusin nyo na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, issue, no? Na hindi naman na re-resolve pa ulit-ulit lang. Baka kayo na rin yung nagbibigay ng parusa sa sarili nyo. So, wag nyong gawin yan, mga Kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga messages para sa inyo, guys. Sana naka-resonate kayo sa mga positive, mga Kapiksi, and yung mga negative, no? Alisin nyo na yan.
mag-focus tayo sa positive, guys. And happy holidays sa inyong lahat, guys. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, malapit na mag 2024, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.